Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Kamusta na po kayo, bayan ng Diyos? At salamat sa awit, The Way That He Loves. Ang Diyos, napakabuti na unang nagmahal sa ating mga kapatid. Ang ating magdadala mga kapatid sa ating tuwing Merkulis ay yung Deacons, at ang ating topic ay yung the whole book of Desire Wages. At sabi ko sa Deacons na pag Merkulis, simulan natin ng 7:30 on time, at makapag-start yung magsasalita ay alas 8 na. Mga kapatid, pang binabasa ko yung Matthew at ang Desire of Wages, chapter 1, God with us. Napakalawak. Parang ikukumpara mo doon sa Old Testament, creations, and then Matthew. Doon kung paano ipinanganak ang ating Jesucristo. God with us. At sabi sa Matthew chapter 1 verse 23, ang dalaga ay magdadalang tao, at ito'y kanyang ipapanganak at tatawagin Emmanuel, na kung lilawanagin ang Diyos ang sumasa atin, God with us. Mga kapatid, ito po yung salitang Emmanuel. Ito ay binabanggit sa Isaiah chapter 7 verse 14 na ipanganak si Jesucristo 7 years before Jesus' birth. Na niliwanagan ako dito sa kung paano nilikha ng Diyos ang sanglibutan at kasama ang kanyang bugtong na anak at ang banal na Espiritu. Ang chapter 1 ng Desire Wages, ipinapaliwanag kung paano ipinanganak ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. Inaasahan ng mga tao na darating ang isang hari. Ngunit ipinanganak lamang ito sa isang saksakan. Ipinanganak si Kristo doon sa Bethlehem. At sinundan ng 3 hari at sinabihan ng anghel, huwag niyong sabihin doon sa hari. At sinabihan si Jose na tumakas ka. Pumunta sila sa Ehipto. At sa katapusan at sa kalaunan, sinabihan sila ng banal na Espiritu ng Panginoon, bumalik kayo doon sa Nazareth. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay siyang naglikha ng sanglibutan sa simula. Sa simula, nilikha ng Diyos ang sanglibutan at nakita ng Panginoon ang lahat ng bagay ay mabuti. At hindi ito pinangarap man lang or sumapit man lang sa na magkaroon itong paglabas ng masamang pag-iisip doon sa kalangitan. Sobrang napakabuti ng ating Panginoon. Ang sabi ay, bago pa man magkasala ang tao o bago pa man lalangin, mayroon ng plano sa pagliligtas ang ating Panginoon.
At ang ating unang magulang, si Adan at si Eva, ay nagkasala. At tayo'y mga lahi ni Adan at Eva. Ang Diyos, napakabuti, mga kapatid. Isang hari, isang lumalang, bumaba galing sa harian upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Sobrang hindi natin lubos maisip kung paano gagawin ng isang hari. Ganon tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid. Sabi nga doon sa sermon ng last Saturday, billions of galaxies na dinilikha ng Diyos, marami pang mas magaganda, pero pinili niya ang ating sanglibutan upang tayo'y magkaroon ng kaligtasan. Sa kasalanang yun, dapat tayo ang mamatay. Ngunit, sinalo lahat ito ng Diyos. Isang hari, nagkatawang tao, upang magkaroon tayo ng pag-asa ulit. Ang kahulugan, God with us. Sa simula at sa ang Panginoon ay laging nasa atin. Sa ating hindi pagiging kumpleto, sa ating pagiging makasalanan, kaya ang Diyos ay laging nasa atin upang magkaroon po tayo ng kumpletong pagiging tunay na mananampalataya. Ang sabi dito, and love cannot be commanded. It cannot be won by force or authority. Only by love is love awakened. To know God is to love Him, mga kapatid. Upang lalo pa natin maunawaan ang Panginoon, ay magkaroon po tayo ng pagmamahal. Kanino po? Sa ating may nalang. Paano natin po ito ipapakita ang pagmamahal sa Panginoon? Ito po ba ay hindi kailangan bumaba ang Diyos upang papakita natin ang kabutihan, mga kapatid? Habang tayo nabubuhay sa lupang ito, tayo makasalanan, pero nandiyan ang banal na Espiritu na patuloy gumagabay sa atin at ating magampanan ang ating responsibilidad sa ating mga kapatid. Sabi dito, the plan of our redemption was not an afterthought. A plan formulated after the fall of Adam. Mayroon ng plano ang Panginoon, mga kapatid. Hindi pinaplano ng Diyos na ang tao ay mahulog sa kasalanan. Ngunit, ito ay pinahintulutan dahil sa kanyang walang pagmamahal, walang hanggang pagmamahal sa atin, kahit pa doon sa mga anghel. Ito ang kapangyarihan upang pumili. Hindi tinalian ng Diyos kahit pa doon sa langit ang isang makasalanan. At para lang ipakita na siya ay Diyos, Diyos ng pag-ibig. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Tayong mga makasalanan ay kahit pa tadtarin ng ating katawan ay hindi kayang bayaran ang sakripisyo na ginawa at pagmamahal ng Diyos sa atin.
Kaya mga kapatid, ang hamon sa atin na habang tayo nabubuhay sa lupang ito ay magampanan natin ang pinakamabuti sa harap at sa mata ng Panginoon. Hindi ito pwersahan. Binigyan tayo ng Diyos na kapangyarihan upang pumili kung ano ang ating sundin. Mga kapatid, ang ating hangad ay buhay na walang hanggan. Ang pangako ng Diyos ay lagi siya sa atin. Dahil mahal na mahal niya tayo. Ayaw niyang may mawala isa sa atin. Nais ng Diyos ng lahat ng mga tao ay maligtas. Pinapaliwanag dito na ang Diyos ay kaibigan ng makasalanan. Ipinakita niya ang kanyang walang hanggang pagmamahal upang magkaroon ng pag-asa ang makasalanan tulad natin mga kapatid. Hindi po tayo perfecto. Salamat sa plano ng kaligtasan, mga kapatid. Maraming problema sa lupang ito. Maraming problema sa relasyon, sa mga anak, sa material na bagay. Ngunit lagi tayong pinalalahanan ng Diyos. Lagi ako nandiyan sa inyo. Hindi ko kayo papabayaan. Ang sabi dito, yan ang dahilan kung bakit kailangan natin ng Diyos. Jesus Christ, our Emmanuel, because only He can do that we have done. Only the one who created us in the first place can restore us again. Only our Creator can break down the wall of sin that separates His Creator from Him. Only He can give their lives the meaning and completeness they were supposed to have. Only God with us can rescue us from the oblivion that we are heading toward. And that is what the eternal Word of God decided to do. For He saw the dire predicament the human race was in. He saw the ugliness, the brutality, and violence that sin bred in man. He saw the emptiness and the restlessness of creators and rebellion against their Creator. He saw that death reigned like a cold-hearted tyrant over His creation. Most of all, He saw with tears in His eyes that His creation, which had once been so beautiful, was now marred and vandalized almost beyond repair by corruptions and sin, and that everything was heading for everlasting condemnation. Napakabuti mga kapatid. Nandiyan ang Diyos upang tayo punuan ang ating mga pagkukulang. Nasira ang kasalanan ng ating mundo, ngunit nandiyan siya lagi. And so God the Son, sent by the Father, sprang into action. He knew that according to the law He had laid down, that man must die because of their sin. He also was well aware that man could not be restored to his Creator until the law was kept perfectly and sin was done away with. But such was His love for His creations that He did not want them to die, but to be true to His law and not be found and liar someone had to die. Someone whose death would cancel the penalty of sin, stop corruption, and make all things new again.
So the eternal Word decided to die for His creation, but to do this, He must become human. And thus, 2,000 years ago, He came, born of woman, born under the law. In Galatians chapter 4, verse 4, the Word became flesh and became Jesus Christ. So great was His love for His fallen creation, for you and for me, that He left His glory to come here. And through His perfect life and death on the cross, He broke down the wall of separation that our sin had built and reconciled us to Himself. As it is written, God was in Christ, reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them. In 2 Corinthians chapter 5, verse 19, through Jesus Christ, Emmanuel, our sins are forgiven, and we have fellowship with our Creator again. Mga kapatid, sa pangalang Emmanuel, ang ating kasalanan ay napapatawad. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Emmanuel, in this one's name, everything humankind needs and the entire plan of God's salvation is subsumed. How blessed we are that Jesus Christ became Emmanuel, God with us. Mga kapatid, ang pangalang Emmanuel, na walang iba ang ating tagapagligtas na si Yesu Kristo, ay patuloy nating pananampalatayanan habang tayo nabubuhay sa lupa. Maraming problema, maraming suliranin, kanya-kanya tayong problema, kanya-kanyang struggle sa ating pamumuhay sa lupang ito. Naisip ko, ang anak ng Diyos ay hindi masyado nagpo-problema. Alam niyo kung bakit? Mayroon po tayong Diyos na nagmamahal simula pa man. Ang inyong kapatid, ako po'y nagtatrabaho sa isang security department na ang pinag-aaralan at ang pinagpaghahandaan ay kung ano ang mangyayari sa sanglibutan ito. Kung magkaroon ng tsunami, baha, lindol, labanan, ano ang ating assessment? Sa office marami, halos araw-araw yun ang pinag-uusapan. Pag may gera, saan tayo pupunta? Pag may lindol, ano ang gagawin ng buong sanlibutan? Ano ang ating assessment? Pasalamat tayo bayan ng Diyos sa CAA, sa ating iglesia. Hindi ito nakapagdagdag ng problema sa atin. Simpleng pamumuhay, yan ang anak ng Diyos. Mayroon po tayong pagtitiwala sa Kanya. Ano man ang mangyari sa sanlibutan ito, pasalamatan natin na mayroong ipinanganak na ating Hesus Kristo, na ating tagapagligtas, na siyang darating at siyang darating upang tayong lahat ay makasama niya doon sa langit na bayan. Yun po ang aking dalangin sa gabi ito. Tayo po